Ang batang lalaki ay dinala sa isang ganap na ibang dimensyon, malayo sa mundong kanyang nakasanayan, na tila nasa loob siya ng isang panaginip. Sa loob ng panaginip na iyon, ipinaliwanag ng mga mahiwagang nilalang na ang huling batang nagising sa kanilang apat ng sabay ay umabot sa antas na 255 at naging pambihira. Inilagay ng batang iyon ang apat sa ilalim ng kanyang pamumuno at ibinalik ang kanilang kapangyarihan. Ayon kay Leviathan, nalalapit na ang araw na ganap na maibabalik ang lakas ng kanilang apat. Pagkagising niya mula sa inakala niyang isang guni-guni lamang, narinig ni Noah Ararat ang mga taong nakapaligid sa kanya na nagsasabing nasaksihan nila ang tinig ng Diyos. Dahil dito, lalo pang tumaas ang pag-asa at hiwaga na bumabalot sa ika-13 prinsipe. Narinig din ito ni Indra at itinuring itong dahilan upang magdiwang, gaya rin ng paniniwala ni Jiggy. Sa sandaling iyon, iniutos ni Noah na bigyan ang bawat mamamayang naroon ng tig-10 lin bilang handog. Dahil dito, nagdiwang at sumigaw sa tuwa ang karamihan, at tinuring siyang parang isang banal na nilalang. Sa lipunang iyon, tungkulin ng mga maharlika na ipakita ang pasasalamat at pagdiriwang sa pamamagitan ng pamamahagi ng salapi. Sa Mills Empire, ang mga ikatlong uring maharlika lamang ang tunay na ayaw sa kaugaliang ito. Ang mga ikalawang uring maharlika ay kunwaring nagugustuhan ito. Ngunit tanging mga unang uring maharlika tulad ni Noah Ararat ang kayang gawin ito ng likas at taos-puso. Sa gitna ng kanyang pagkakawang gawa, lumuhad ang dayuhang mandirigma sa harap ng matalinong prinsipe ng imperyo at nagpahayag ng hanggarang magsikap ng buong lakas upang maging kanyang kabalyero. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tinanggihan siya ng bata. Ayon kay Noah, hindi katanggap-tanggap na tumanggap ng tulong at pagkatapos ay maging tamad. Dagdag pa niya, ang ikalawang uring kabalyero lamang ang nagpapanggap na maayos ang lahat. Ang ibig niyang sabihin, ang isang tunay na unang uring kabalyero ay hindi dapat ikahiya ang pagtanggap ng tulong at nararapat pang suklian iyon ng higit para sa kanyang Panginoon. Kung nais ng babae na maging lingkod na karapat-dapat sa kanya, dapat siyang kumilos ayon doon. Naunawaan ito ng babae at nangakong magsisikap upang maging ganoon. Habang siya ay umaalis, sinabi ni Indra na ang batang maharlika ay nakapagtanim ng isang kawili-wiling binhi. Sa gitna ng pangyayaring iyon, biglang lumitaw sa liwasan mismo ang Emperor Ararat, dahilan upang mabigla ang lahat ng naroroon. Nang marinig ang huling bahagi ng usapan, sinabi ni Emperor Ararat na tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang anak. Dahil dito, naisip niyang ipakasal ang bata sa apo ng kanyang tiyuhin. Habang yumuyuko ang lahat, sandaling tumayo si Noah Ararat upang ipatawag si Luthia bilang proteksyon ng kanyang kamahalan. Ginamit din niya ang kapangyarihan ni Leviathan upang tukuyin kung may banta sa paligid. Hindi pa rin makapaniwala si Indra kung gaano kapraktikal mag-isip ang batang ito sa murang edad, kaya itinuring niya itong pinakamahusay sa mga prinsipe ng imperyo. Sumagot si Ararat na dahil dito ay ibinigay niya kay Noah ang titulong Sage, na kasing halaga ng titulong Thunder ni Indra. Tumawa si Indra at nagbiro na balang araw ay magiging isang matandang kupas na kulog na lamang siya. Dagdag pa ni Ararat, nagsisimula pa lamang ang paglalakbay ni Noah, at napakagandang simula nito dahil napagpasyahang haharap siya mag-isa sa kanyang unang labanan. Pagkarinig nito, lalo pang humanga ang mga tao sa ika-13 prinsipe, sapagkat karaniwan sa mga maharlikang tulad niya na samahan ng makapangyarihang kabalyero kaysa lumaban ng mag-isa. Gayunman, may katwiran ito kung si Noah ang pag-uusapan. Nang mapansing nakatuon sa kanya ang lahat ng mata, naisip ni Noah na magandang pagkakataon iyon upang samahan ang kanyang kamahalan. Pagkaraan, naunawaan niya ang tunay na plano ng kanyang ama at nagpasyang tanggapin ng may pasasalamat ang pabor nito. Sinabi ni Ararat sa kanyang tiyuhin na iyon mismo ang higit niyang hinahangaan kay Noah, sapagkat ang lahat ng sinabi niya kay Indra ay upang malikha ang pagkakataong samahan ng bata ang emperador, na agad naman itong naunawaan at tinanggap. Inamin ni Indra na wala siyang naintindihan sa lahat ng iyon. Ngunit sinabi ni Ararat na wala siyang ibang inaasahan mula sa isang maharlikang puno ng tapang ngunit kulang sa masusing pag-iisip, kaya rin madalas itong makipagtalo sa kanyang asawa tungkol sa maliliit na bagay. Sumagot si Indra na ayos lamang iyon, dahil kampante siyang iwan ng kanyang apo sa batang ito. Isinantabi ang mga biro, sinabi ni Ararat na may seryoso siyang gustong pag-usapan sa kanyang tiyuhin. Sumakay ang dalawa sa isang karwahe habang sina Noah at Luthia ay nagbabantay mula sa labas.
Biglang pinakawalan ni Luthia ang kanyang apoy na kapangyarihan. Napatulala ang mga mamamayan habang nagkatinginan at nagkumpas sina Noah at ang kanyang ama na tila iyon ay napagplanuhan na. Di nagtagal, inamin ni Ararat sa kanyang tiyuhin na balak niyang patalsikin ang Crown Prince. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala siyang iyon ang tamang pasya. Ngunit ipinakita ng panahon na nagkamali ang pinakamataas na pinuno. At ang dahilan nito ay may kinalaman sa unang prinsipe, Gilbert. Nakikinig mula sa may bintana, naalala ni Noah Ararat na sa sandaling iyon ay nais lamang niyang pigilan ng emperador na patayin ang sarili nitong anak. Sinubukan niyang hikayatin ang kanyang ama na sa halip ay bigyan na lamang si Prince Gilbert ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit ang pagkakasangkot ni Prince Albert sa balak na ito ay maaaring masyadong mabigat upang tanggapin ng kanyang kamahalan. Inamin ni Indra na napatahimik siya ng rebelasyong iyon, at naniniwala siyang kung si Albert ang maging emperador, tiyak na may mga inosenteng ulo ang gugulong sa proseso. Sumang-ayon ang emperador at binigyang diin na sina Prince Henry, Prince Oscar, at Noah ang malamang na unang maging biktima. Hindi niya kailanman papayag ang mangyari ang ganoong pagdanak ng dugo sa harap ng trono. Dahil dito, tinanong ni Indra kung sino ang papalit kay Albert. Ngunit sinabi ni Emperor Ararat na hindi pa niya alam. Hinayla ni Indra ang tainga ng emperador at sinabing matanda na siya, at kung mamatay siya bago magpasya, maaaring sumiklab ang matinding tunggalian para sa korona. Habang maingat na nakikinig, napagtanto ni Noah na humihingi ng payo ang kanyang ama kay Thunder, sapagkat siya lamang ang may lakas ng loob na magsalita ng tuwiran sa emperador ng Mills Empire. Gayunman, itinuwid siya ni Ararat at sinabing alam na niya kung sino ang itatalaga niyang tagapagmana. Ngunit kung iaanunsyo niya ito ngayon sa publiko, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Iminungkahi ni Noah sa kanyang ama na gumawa na lamang ng isang lihim na testamento na nagtatakda ng susunod na tagapagmana. Hindi ito nagustuhan ni Indra, sapagkat maaaring mapeke ang dokumento matapos mamatay ang emperador. Ngunit nagmungkahi si Noah na itago ang testamento sa loob mismo ng katawan ng kanyang kamahalan. Halimbawa, isang dental implant na may nakaukit na mga titik o ginamitan ng mahika. Nagustuhan ni Indra ang ideya, at sumang-ayon din ang emperador. Pagdating nila sa silid ng trono kasama ang kanilang mga kamag-anak, iniutos ni Ararat na umalis si Cruz sa silid. Tinanong ni Indra kung hindi rin ba aalis ang kasama nito. Ngunit ipinaliwanag ni Cruz na walang dapat ay panggamba, sapagkat ang eunuch na iyon ang namamahala sa komunikasyon sa ganitong mga sandali at hindi ito nakakarinig, nakapagsasalita, o nakababasa. Dahil dito, nagpasya si Ararat na sundin ang mungkahi ng kanyang anak. Ngunit may isa pang punto si Noah. Ayon sa kanya, dapat ibalik sa emperador ang ganap na pamumuno sa lahat ng sandatahang lakas. Kabilang dito ang kapangyarihan ni Prince Henry bilang Minister of War, at maging ang sariling utos ni Noah bilang Commander-in-Chief ng First Guard. Sumang-ayon si Indra, sapagkat kung may sino mang hindi nasiyahan sa mga bagong kautusan ng emperador at nanatili pa rin sa kapangyarihan, maaari nitong agawin ang trono sa pamamagitan ng puwersa. Ang higit na ikinahanga ni Indra ay ang kusang pagsuko ng batang Maharlika sa sarili niyang hukbo upang patibayin ang kanyang katapatan sa korona. Dahil dito, iniabot ni Emperor Ararat kay Noah Ararat ang isang kautosang imperial na nag-aalis sa bata sa kanyang posisyon, gaya ng kanyang iminungkahi. Pagkatapos, nagbigay pa ang emperador ng isa pang kautosan sa kamay ng pipit-binging opisyal, na pinaghihinalaan ni Noah na para kay Prince Henry. Gumawa ang pinuno ng ilang kumpas ng kamay, na siyang mga utos para sa lingkod. Habang tinatanong ni Indra kung paano balak patalsikin ng kanyang pamangkin ang Crown Prince, yumuko lamang si Ararat at nanatiling tahimik. Hanggang sa magsalita si Noah, na binanggit ang kanyang tungkulin bilang Minister of Justice, at ipinaliwanag na may ganap na kalayaan ang emperador na pumili o mag-alis ng tagapagmana, at walang sino man ang maaaring makialam sa pasyang iyon. Gayunman, hindi tulad ni Prince Gilbert, wala namang tiyak na kasalanan si Prince Albert. Kaya mas mainam na manatili siya bilang prinsipe ng imperyo kahit mawala sa kanya ang posisyon bilang tagapagmana. Nauunawaan ni Ararat na walang masamang balak ang kasalukuyang tagapagmana, ngunit naniniwala siyang hindi sapat ang lakas ni Albert upang pamunuan ang kaharian. Kaya pumayag siyang manatili ang kanyang anak bilang prinsipe ng imperyo lamang, at wala na itong pagkakataong umupo sa trono. Sa harap ng sitwasyong ito,
Ipinikit ni Noah ang kanyang mga mata at napagtantong opisyal ng tinalikuran ang kanyang kapatid na si Albert. Hindi nagtagal, iminungkahi niya na bigyan ng pangalan ng prosesong ito ng pagpapatalsik, isang pangalang sumasagisag sa wakas, tulad ng Imperial Prince of the End. Nagustuhan ni Ararat ang ideya at nagsimulang magsulat ng panibagong kautusan. Ngunit muli siyang hinailan ni Indra sa tainga, at itinuro na paikot-ikot ang teksto at mahirap unawain. Ipinaliwanag ng pinuno na mahirap magsulat ng utos na nag-aalis ng mana sa sariling anak, kahit ginagawa niya ito upang protektahan sila. Pinayuhan siya ni Indra na isulat muli ito hanggang maging panatag ang kanyang loob sa desisyon. Ngunit naniniwala si Noah na mas mabuting iwan ang nilalaman ng eksakto sa kasalukuyang pagkakasulat. Ayon sa kanya, mananatiling nakatala ang opisyal na kautusan, ngunit ang tunay na damdamin ng kanyang kamahalan ay makikita sa orihinal na anyo nito para kay Albert, na maaaring gantimpalaan kung magsisikap siyang maglingkod bilang prinsipe ng imperyo. Pagkarinig nito, muling nang hinayang si Ararat na hindi si Noah ang panganay. Pagkatapos, tinatakan niya ang dokumento gamit ang opisyal na selyo at iniabot ito sa lingkod habang nagbibigay ng mga utos sa pamamagitan ng kumpas ng kamay. Ngunit nang tumalikod ang eunuch upang lumabas ng silid, agad siyang pinigilan ni Noah Ararat matapos mapansin na nagbago ang reaksyon nito habang tinitingnan ang dokumento at sandaling nag-atubili, isang malinaw na palatandaang nauunawaan niya ang nakasulat. Sa sandaling iyon, kumawala ang eunuch sa prinsipe at nagtangkang tumakas, ngunit agad siyang napabagsak sa kapangyarihan ni Noah. Galit na ipinatawag ng Emperor Ararat si Cruz sa silid ng trono at ipinahayag na ang isa pang lingkod ay marunong palang magbasa. Lumuhad si Cruz at nagmakaawang patawarin siya sa kanyang pagkukulang. Tinanong ni Ararat kung anong parusa ang nais ipataw ng Minister of Justice. Ipinasya ni Noah ang agarang pagbitay sa eunuch, sapagkat ang pagsisinungaling nito tungkol sa hindi marunong magbasa ay isang taktika na maaaring maglagay sa kanya bilang mahalagang tauhan sa anumang sabwatan laban sa imperyo, isang krimeng napakabigat. Iminungkahi ni Indra na mas mabuting alamin muna ang lahat ng nalalaman ng eunuch bago siya patayin. Ngunit nangangamba si Noah na ang utak sa likod ng planong ito ay maaaring isa sa kanyang mga kapatid. Dahil dito, iminungkahi niyang agad na ipatupad ang parusa. Tungkol naman kay Cruz, sinabi ng Minister of Justice na ang kanyang kasalanan ay simpleng pagkukulang sa pagbabantay. Kaya ang parusa sa kanya ay bawasan ang sahod sa loob ng 6 na buwan. Kinagabihan, nakipagkita ang Prime Minister sa emperador sa looban ng kastilyo at iniulat na naisakatuparan na ang parusa. Idinagdag pa niya na dahil si Noah ang nakadiskubre ng sabwatan, tila napakahusay ng bata na parang nakakabasa ng isipan. Tungkol kay Prince Albert, nang hinayang si Ararat na kahit anak niya ito, hindi ito sapat na mapagkakatiwalaan upang manahin ang korona. Pagkatapos ay tinanong ng pinuno kung kilala ni Noisehil ang pangalang Leviathan. Sumagot ang lalaki na isa ito sa 4 na pantas na nagpahiram ng kapangyarihan sa Time Emperor noong Silver Age. Naniniwala si Ararat na maaaring ibinibigay ngayon ng mahiwagang nilalang na iyon ang kapangyarihan kay Noah. Inisip ni Noisehil na maaaring malampasan pa ng matalinong prinsipe ang antas ng Silver Age. Ngunit nangangamba ang ama ng bata na baka lalo siyang maging puntirya at mapahamak. Kaya mahalagang manatiling mapagmatsyag. Kinabukasan, matapos ang pagpupulong sa emperador sa silid ng trono, sumakay si Noah sa kanyang karwahe upang simulan ang isang paglalakbay. Tinanong ng kanyang kabalyero kung saan sila pupunta, isang tanong na hindi niya kailanman itinatanong noon, ngunit ginawa niya ngayon matapos mapansin ang tensyon sa mukha ng kanyang Panginoon. Sinabihan ni Noah si Shirley Grants na mag-relax ang kanyang tindig, at inamin niyang pupunta sila sa isang masalimuot na lugar, bagaman hindi ito nagbabanta sa kanyang buhay. Ang kanilang patutunguhan ay ang mansyon ng Crown Prince Albert. Sa susunod na tagpo, bandang hapon, puno pa rin ng manonood ang lugar kung saan nagtatanghal si Alichi. Ngunit napansin ng mga awit ang kawalan ng isang taong laging nakaupo sa parehong lugar, ang matalinong prinsipe na si Noah Ararat. Gayunman, kailangan pa ring simulan ng artista ang kanyang pagtatanghal, at iyon ang kanyang ginawa. Samantala, dumating si Noah sa tarangkahan ng kanyang kapatid at magalang na humiling ng pakikipagkita. Natuwa si Crown Prince Albert sa labis na pormalidad ng bata. Alam niyang ang asal na iyon ang dahilan kung bakit naging ministro siya. Ngunit hiniling niyang mula ngayon ay tawagin nila ang isa't isa bilang magkapatid.
Matapos payagan ang pag-uusap, pinahintay ni Noah si Shirley Grant sa labas ng mansyon. Napansin din niyang umatras ang mga gwardya, patunay ng tiwala nila sa Crown Prince. Tinanong ni Albert kung saan nais ng kanyang kapatid mag-usap. Sumagot ang matalinong prinsipe na gusto niyang makita ang hardin na dinisenyo ng tanyag na hardinero na si Trant. Pagdating doon, hinangaan ni Noah ang pares ng punong kahoy sa tabi ng gazebo. Nagbiro si Albert na marahil ay nagkakahalaga iyon ng 50,000 lin, ngunit ipapadala niya ang mga iyon sa mansyon ni Noah. Nagulat ang binata. Ipinaliwanag ni Albert na mas magiging masaya ang mga punong iyon sa isang taong may matalas na mata sa ganda at kalidad. Kung tutuusin, ito na ang ikalawang regalong ibinigay ng Crown Prince. Noon pa man, ibinigay na niya kay Noah si Leviathan ng halos walang pag-aalinlangan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang ang dakilang kapangyarihan ay dapat nasa kamay ng tunay na karapat-dapat. Samantala, naalala ni Noah na paparating na ang tag-init. Sa panahong iyon, karaniwang naglalakbay pahilaga ang kanyang kamahalan upang umiwas sa matinding init. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang taon, isasama ng emperador si Albert sa paglalakbay na ito. Nabahala si Albert nang marinig iyon. Sa mga nakaraang taon, tuwing pumupunta sa hilaga ang emperador, iniiwan niya sa pangangalaga ni Albert ang pamahalaan tuwing tag-init. Isang paraan iyon upang sanayin ang Crown Prince sa pamumuno bago tuluyang humawak ng korona. Ngunit ang pagsama niya ngayon sa emperador ay malinaw na senyales na may mga bagay nang nalaman na hindi pa sinasabi, at unti-unting bumigat ang himpapawid. Iniisip ni Albert kung gaano karami ang alam ng kanyang kapatid. Sumagot si Noah na nais lamang ng kanilang ama na turuan ng ikalawang prinsipe ng tunay na diwa ng pamamahala, hakbang-hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang ama ay isang pambihirang pinunong isinisilang lamang minsan sa bawat 1,000 taon. At marahil ay napagpasyahan niyang panahon na upang ibahagi ang ganoong karunungan. Sa isip ni Noah, alam niyang totoo na isasama ng emperador si Albert sa hilaga, ngunit malamang upang bantayan siya. Gayunpaman, umaasa ang matalinong binata na maipasa ng kanyang ama ang ilang mabuting damdamin sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal, nagpasalamat si Albert sa pagdalaw at umalis sa hardin na may seryosong mukha. Samantala, bumalik ang tagpo kay Alichi. Ngayon ay nakaupo na si Noah sa hanay ng mga manonood katabi ang kanyang kabalyero. Binati ng mga awit ang prinsipe bago muling ipagpatuloy ang kanyang pagtatanghal. Muli niyang pinagtibay ang pangakong palaging ibibigay ang kanyang pinakamahusay na pagganap, gaya ng ipinangako niya rito. Di naglaon, nagsimula siyang umawit ng bagong kanta sa harap ng binatang lubos niyang hinahangaan. Kinagabihan, sa mansyon ng ika-13 prinsipe, inanunsyo ni Zoe ang pagdating ng isang babaeng nagngangalang Olivia Coyle. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang impormante at ibinunyag na magtatangkang magsagawa ng kudeta si Albert.